Hi, si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Cancer. Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? So, alamin natin kung ano ang kapalaran mo this coming February. At yun ang request nyo. Cancer, maraming salamat sa mga nag-request ng Akashic reading. Thank you po. Maraming salamat, Cancer, sa inyong pagtitiwala. Okay? Thank you po. At doon din po sa mga umorder ng Power Stone Bracelet, maraming salamat din po. At sa mga yung nagregalo po. Maraming salamat nang nagregalo ng Korean, ano ba yun? Parang ano, sorry ha, hindi ko alam ko kasi mga pangalan ng Korean na ano, parang supplement siya, ano. Thank you po sa pagregalo. At saka, ano pa ba? Pag nakalimutan ko, sorry ha. Basta nagpapasalamat po ako. Thank you. Okay? So, Cancer, ang intention ko ano sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Cancer? Unahin mo muna ang iyong self-care, pagmamahal sa sarili. Ano? Bago ang iba. Okay? So, kay Cancer, kapalaran parating posibleng maganap, love, career, ang iyong money. Request nyo. So, alamin natin yan. Unahin natin sa pag-ibig mo. Ano? Ano ba ang parating kay Cancer? Ang dami na. 11. Angel number 11. Make a decision. New experiences and possibilities. Ang daming ano. Ang daming mensahe ng baraha. Teka lang ha, Cancer ha. Bakit make a decision and new experiences and possibilities? Okay. Maintain your childlike spirit. Maintain your childlike spirit. Sa mga nakaraang buwan siguro, Cancer, ano? Malamang na naghahanap ka ng kasagutan. Talagang lumipad sa ere. Oh, the High Priestess. Nasa ere itong dalawang ito, ano. Naghanap ka ng kasagutan about sa person mo or sa mismong nararamdaman mo. Naghahanap ka ng katotohanan. Tingin ko sa'yo, Cancer, this month, i-isolate mo ang sarili mo. Magdi-disconnect ka. Siguro sa mga friends mo. Strength, the Lovers. Tatlong arcana ang major arcana ang lumabas sa'yo. Okay? So talagang i-isolate mo ang sarili mo, i-disconnect mo, malamang sa mismong person mo. Masasabi ko na yung mga nakaraang meron ka sigurong nakaraang kaganapan. Sorry ha, binalik ko lang yung aking baraha dito sa tabi ko. Yung mga nakaraang kaganapan or mga nakaraang karanasan mo dati pa sa mga, hindi ko alam kung ilan ang exes mo, masasabi ko na kung magbabalik tanaw ka at kukumpara mo sa sitwasyon na meron ka ngayon, alam mo, sinasabi ng baraha, yung mga naranasan mo, magbibigay sa'yo yun ng aral. Kaya malamang kailangan mo dito ng self-reflection. Tingnan mo siya lang mag-isa dito. So, magbalik tanaw ka. Lahat, ito rin, mag-isa. Ito mag-isa. Tapos dito, dalawa. So, yung mga past experiences mo, past exes mo, yung dating karelasyon mo, isipin mo, paano nag-work, paano hindi nag-work, paano ang samahan, paano yung ganitong klaseng sitwasyon, ano bang ginawa kong solusyon, dapat mag-self-reflect ka. Ang sinasabi ng baraha dito. Kaya malamang this month, yan ang enerhiyang dadaloy sa'yo. Kung hindi naman ikaw, malamang yung person mo. Kasi parehong energy niyo ang pinipick up natin dito sa barahang ito, no? At malamang susuriin mo yung mga kaganapan talaga na nangyari sa inyo, ano, or sa iyo lang mismo. At tingin ko, Cancer, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para maisaayos mo kung ano yung kinakailangan.
or kung ikaw mismo ang hihiwalay, or sa'yo magmumula yung parang break up or yung salitang hiwalay, or baka mang-ghost ka or i-ghost ka ng person mong ito this month. Dahil sa may kung anong problema kayo dito. Malamang yung iba sa inyo mabigat Mabigat ang problema nyo sa past na hindi ganon kadaling pakawalan. Kaya naghahanap ka dito ng lakas At saka Cancer this month, malamang na ikaw mismo, malalaman mo kung ano yung kinakatakutan mo. Kinakatakutan mo sa buhay mo, mawalan ka ng pera, mawalan ka ng karelasyon, mawalan ng anak siguro, mapalayo sa anak, or kung ano man ang mawawala, ang dami ditong mga maliliit na So, kung ano man yun, meron kang kinakatakutan dito. Baka pamilya mo. Malamang na kung ano ba ang kinakatakutan mo sa isang sitwasyon or sa isang samahan, mapapaisip ka. Kung eto bang person mo, maibibigay niya ba sa'yo yung kailangan mo? Kung kailangan mo ng tulong sa pamilya, sa anak, kung ano ba niyan, malamang mag-iisip ka ng ganun Kung etong bang person kong ito, makakatulong ba sa akin to? Or baka siguro dati ka nang nag-iisip ng ganito, mas lalo lang kumbaga mafo-focus yung isipan mo sa ganyan. Nakikita ko sa'yo na mawawalan ka kasi ng kapanatagan dito. Kasi may mga pangangailangan ka at mukhang puno ka rin ng takot din, Actually, hindi lang itong buwan na to Malamang na past month at sa susunod pa. Dati siguro may ganitong klaseng naramdaman ka na, pinaliwala mo lang, parang sige, tuloy yung everyday life, tuloy yung sitwasyon, kaganapan, yung samahan, kung ano man yan, Pero this time, hindi na. Iba na Hindi mo na to pwedeng sa walang kibo or huwag pansinin. Kasi eto na ang tamang oras para harapin mo or dapat mong harapin yung mga kinakatakutan mo, yung mga insecurities mo na meron ka. Kaya maghahanap ka talaga dito ng lakas. Maghahanap ka ng pagmamahal. Maaring hindi dito sa person mo, pagmamahal magmula sa pamilya mo, pagmamahal magmula sa kaibigan mo or suporta, na mukhang maghahanap ka dito. Kaya kung ano man yung kinakatakutan mo, yung mga insecurities mo, masasabi ko lang dito, kasi new experiences and possibilities, maintain your childlike and make a decision. So, meron ka pang angel number 11, 18, 27. Tapos eto 8, 6, 2, angel number 2. So, masasabi ko na kailangan mong kilalanin ang sarili mo dito. At pag-aralan mo ang sitwasyon mo sa kasalukuyan or yung sitwasyon na pinasukan mo, yung sitwasyon na kinalalagyan mo, kailangan mong gawin yan para makabuo ka ng strong relationship. Ayan, strength. Lumabas na baraha sa'yo. So, kailangan mo makabuo ng isang strong relationship. Kaya Cancer, ikaw nang bahalang mag-adjust kung ano ba ang relasyon mo sa taong yan. Kung anong klaseng love life, ang estado ng love life mo. May asawa ka ba? Or baka may asawa ka, meron ka pang ibang karelasyon. Hindi pa malinis ang iyong past na relasyon, Or baka naman, kayo na bahala mag-adjust. Pati sa gender nyo, sa edad nyo. Pero ito nakikita. At saka, this month, malamang na ito na talaga ang panahon. Pari makaramdam ka ng kaunting kalungkutan. Oh, angel number 1111. Ayan, detach. Detach ang sinasabi sa'yo dito. Kasi new experiences Actually, ang angel number 1111, parang sinasabi yan na merong panibagong kamalayan,
panibagong magbubukas na kung ano man yan. Kuhanin na natin to, lumabas. Ito pa. Nakakalat eh. Open up, giving and receiving. And then, share the love. Angel number 33, sadness and isolation. See? Oh, parang sinasabi sa akin, isama mo ko. 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4. Ito rin. 2. Angel number 2. 22. Sadness and isolation. So, malamang na ito talaga ang panahon na makakaramdam ka talaga. Masabi ko, hindi ko naman sinasabing sobrang kalungkutan. Maaring kaunti lang naman. Pero, Cancer, ito ang maglalagay sa'yo sa tamang landas. Sa paghahanap mo ng tamang karelasyon, sa paghahanap mo ng pag-ibig na nararapat sa'yo, kasi meron ka Angel 33, 22, 11, 11, no? Then 46, 10. So, eto ang sinasabi sa'yo ng baraha. Kumbaga, divine timing mo na to. Pero syempre, gano'n naman talaga yun eh. Dahil papasok yung panibagong enerhiya, bagong kaganapan, so minsan, ma-overwhelm ka. Wala kang alam pero yung soul mo ganun. Kaya makakaramdam ka ng kalungkutan, isolation, or mararamdaman mo parang i-isolate mo ang sarili mo sa kapaligiran mo, Yun naman para mapunta ka sa tamang landas. Kasi 2, 2, 22, 11, 11. Ang ganda ng baraha mo dito. Kaya kung naghahanap ka talaga ng mabuting relasyon or mabuting samahan, dadalhin ka naman ito eh. Yun nga lang, syempre, kailangan mo muna makaranas ng ganitong klaseng kaganapan. Pero, alam mo, Cancer, maaaring hindi lahat sa inyo. Kaya, huwag mo na sabihin, Cancer, mali ka. Kung sasabihin mong mali itong reading ko, mag-request ka ng personal reading, okay? Para halukayin natin yung enerhiya mo. Pero eto sa nakakita ko sa baraha mo, dahil meron tayong 11, 11, 22, 33. Lahat yan, master number yan. Okay? Maring hindi lahat sa inyo, pero tingin ko sa iyo, Cancer, parang nagso-soul searching ka dito. Kung yung karelasyon mo ba ang soulmate mo? Or baka etong taong to, or etong karelasyon ko, or kung sino man yan, iniisip mo siguro na, siguro twin flame ko siya. Or baka, every person na makikilala mo, iniisip mo, siya na ba yung twin flame ko? Ay, matanda ang edad, ganito, ganyan. Or soulmate ko ba siya? May connection ba kami? Sa, kung ano man yan, spiritual journey? Malamang na meron kang ganun, yung iba sa inyo. Or baka ikaw ang Cancer na obsessed sa ganyan, sa spiritual na usapin. Kasi lumalabas ang angel number 11, 11. Baka yung iba sa inyo, ito na ang panahon mo, Cancer, na pagdaanan mo ang dark night of the soul. Kaya meron sadness, isolation. And then giving and receiving din. So, kung meron kang person, di ba, Cancer, yung iba sa inyo, so kailangan ipaalam mo rin sa person mo na eto yung nararanasan ko. Pero panigurado ako na hindi maiintindihan ng person mo. Baka yung iba sa inyo, oo, share the love, nakalagay. Pero dito sinasabi, open up, giving and receiving, detach, and then sadness, refusing to see. So, marami kang trabaho this month. Hindi lahat sa inyo Cancer, pero marami kang tatrabahuhin. Especially kung ikaw ang Cancer na pagdadaanan mo ang DNOS, Dark Night of the Soul. Okay? So, kung ikaw ang Cancer na hindi mo alam yung about sa Dark Night of the Soul, okay lang. Okay? Just, ignore na sinasabi ko. At, alam mo, Cancer, ang DNOS, may stages yan. Yung inner child mo, yung trauma mo, kailangan mong ma-heal yan. Hindi pwede yung, panoorin mo na lang, Cancer, yung sinishare ko. Mag-share din ako sa inyo dito,
about sa pagkakaiba ng spiritual eye at ng third eye. Panoorin mo yan after this reading kung interesado ka or kung ikaw ang Cancer na chosen one or tinatahak mo na ang mundo ng spirituality. Malamang yung iba sa inyo, oo, kasi andito yung master number eh. Ano? So, yan ang masasabi ko. Actually, ito, 1 plus 8, 9. 2 plus 7, 9. 99. Oh! So malamang yung iba sa inyong ganyan, Cancer. Alam mo, Cancer, maaaring yung iba sa inyo, ikaw at ang person mo, pareho kayong maaaring mag-isip tungkol sa kung ano-anong inaasahan nyo sa inyong relasyon or sa isang relasyon at kung ano ang maaaring makakapagpasaya sa inyo. Malamang na ikaw ang nag-iisip or ang person mo ang nag-iisip o yung iba sa inyo, pareho kayo nag-iisip dahil meron tayong the lovers. Ang kaso nga lang, refusing to see. So, by this month, malamang siguro na talagang pag-iisipan nyo na talaga kung ano ba talaga ang maaaring magpasaya sa inyo, maaaring magbigay sa inyo ng magandang samahan para mas makabuo kayo ng strong relationship. Hindi lahat, pero yung iba. Okay? Siguro sa simula, medyo awkward ang topic, lalo na pag nag-usap kayo na kung ano man tawag mo sa person mo. Then, sa mga unang pag-uusap, maaring hindi ka or ang person mo, hindi kayo komportable sa topic. Pero sa tingin ko naman, maghahanda kayo ng matibay yung pundasyon para sa future ahead nyo. Kaya dito sinasabi, share the love. So, yun ang nakakita ko ha. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo. Okay? Yan ang sa love life mo. And then, move on tayo sa iyong career. So, sa career mo naman, kuha tayo ng baraha dito. Tabi lang natin ito. Parating na career ni Cancer. Ano ba ang parating na career ni Cancer? This February, career ni Cancer. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Esoteric mo na ko to. Okay. Tingnan mo to. Ano to ko? Hakirashimashu. Tapa naman baba lang natin ng konti. Ayan. Okay. Sa career mo, Cancer, nakakita ko dito, masasabi ko na, kasi dito, tingnan mo naman. Naman naman ang barahan to. So, dito sa career mo, may pagtatapos Pagtatapos ng mga conflict, pagtatapos ng mga awayan, labanan. Tingin ko matatapos na kung meron kayong awayan sa loob ng opisina, ng trabaho. Hindi ko alam kung saan nagkatrabaho. Masasabi ko na pagtatapos na ito ng mga conflict. Maaring yung iba sa inyo, lumipat kayo ng trabaho, kaya matatapos. Magkikwit ka. O di tapos nga. Or, matututo ka na makihalubilo sa mga kasamahan mo sa work mo. Magkakaroon kayo ng collaboration, teamwork, and then balance. Okay? Yung iba sa inyo, malamang na ikaw, Cancer, ang mismong iiwas. Pagka inalok ka nila, tingin ko, iiwas ka na lang kasi ayaw mo ng yung mga office mate mo siguro, katrabaho, co-worker mo, Hindi ko alam kung ano trabaho meron ka. Pero ayaw mo siguro ng gulo, mga chismis-chismisan. Kaya tingin ko sa'yo, iiwas ka. Lalayo ka na lang. Dahil alam mo na ang opinion ng ibang tao at ang sarili mong opinion magkasalungat. Kaya tingin ko sa'yo, babalansehin mo yung mga oras mo or maglalagay ka ng boundaries. Parang
Halimbawa after ng work hindi ka na makikipag-bonding sa kanila kasi ano ka kasi may ganito, ganyan, kailangan pumunta sa ganyan, ganyan. Pero wala ka naman talaga pupuntahan. Ano ka lang, lalagyan mo lang ng boundaries para iwas gulo nga, ano? So, maaaring magandang pamamaraan 'yan sa buwan na 'to. Pero kapag nagtagal, yung paglagay mo ng boundaries ang magdadala din ng kaguluhan. Parang magiging issue yan, eh. Parang si Cancer hindi nakakipag-ano sa'tin ano, parang umiiwas. So later on, merong, alam mo naman 'pag talaga yung mga taong kasamahan mong tsismosa, lahat aanuhan ka, eh, yung kilos mo, yung mga desisyon na ginagawa mo, lahat yan aanuhan nila, bibigyan nila talaga ng kahulugan, bibigyan nila ng issue. Kaya pala meron ka ditong make a decision, new experiences and possibilities, ano? Hmm, kaya eto rin, eh, muna ko kaisense ko okay, so gano'n, maaring yes, oo, this month, February, okay, walang problema, walang kaguluhan. Pero, baka bago matapos ang February ano, dahil malamang yung iba sa inyo meron talagang mga intrimitida, ano, ma maano talaga yung ugali. Kaya maaaring humantong din sa kung anong issue na mauuwi na mapag-uusapan ka. Si Cancer ganyan, ano, ganyan, gano'n, bla bla bla. At may time din kasi na kailangan mo talagang tugunan ang kanilang ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila, hindi sila, yung ikaw. So, siyempre kailangan mo rin paminsan-minsan na makipag-bonding sa kanila, makipag-ugnayan dahil siyempre may impormasyon ka rin makukuha, ano. So, meron ding bad side at meron ding good side. Ganyan din ang mga tsismosa, 'di ba? Hindi yan yung mga tsismosa, oo, minsan nakakainis. Pero dahil tsismosa sila, sila yung ano, eh, parang ano yan, eh, mga newscaster yang mga yan, eh. Maraming dalang impormasyon yan. Kaya sometimes, maigi rin na makipag-bonding ka, okey? So, pero this month tingin ko okey naman, mababalance mo. Kaya lang, makakapaglagay ka ng boundaries pero hindi every month magagawa mo 'to. Kasi, hmm, nag-iiba ang everyday life natin ano. So eto nakakita ko na yes, paminsan-minsan kailangan mo pa rin makipag-ugnayan sa kanila. Pero this month kung ano man ang mga dating mga hindi niyo pagkakaintindihan or kung meron kayong mga pagtatalo, pag-aaway, nagkakainisan, tingin ko malalampasan niyo. Malalampasan niyo parang magiging open arms yung isa, mag-o-offer ng, peace offering. Ito giving, receiving lahat naka-open yung mga palad, eh, 'di ba? Tas eto may parang nag-aano, yung kamay may mga pangregalo dito na kung ano-ano ba yang so peace offering. Sino mang kaaway mo mag-aano baka ikaw mismo magpe-peace offering ka sa kanila. Hmm. Kaya bottom line, yung mga pag-aaway niyo nung last month tingin ko this month ceasefire. Meron kayong ceasefire muna. Malalampasan niyo yung mga pag-aaway niyo, then this month ceasefire muna kayo. Maaaring may bagong pasok sa opisina niyo, kaya busy kayo, 'di ba? Hmm, mga intern, di ko alam kung anong klaseng trabaho ang meron kayo, pero nakakita ko wala muna yung inyong ano, eh, na andiyan yung pagkakasundo. Kaya malamang na baka meron kayong bagong project, kaya yung utak niyo wala doon sa away muna. Or yung iba sa inyo nadala na talaga kayo ng pagod dito kaya parang, wala na kayong strength para makipag-away muna ano. Or yung mga issue niyo na hindi na masyado hinahalungkat pa. Kaya hindi ko rin nakakita dito yung mga gantihan, instead parang nagkakaroon ng peace offering or wala mang peace offering, wala mang sinabing sorry, magugulat ka na lang parang binibigyan ka ng pagkain, may kung ano ang nag-o-offer sa'yo ng tulong, kung ano man, ano, or baka yung iba nag-open up sa'yo na kasi ganito, gano'n, ganyan. Pero tingin ko tahimik ka this month, walang away, walang gulo. Hmm. Malamang na this month wala rin ang competition energy mo dito or yung mga disrespectful na mga pag-uugali ng mga tao sa kapaligiran mo or baka ikaw rin mismo ano, Cancer.
So, hindi naman lahat ng Cancer disrespectful. Hindi rin naman lahat ng Cancer respectful. Depende rin yan sa energy nyo. Pero nakakita ko this month, wala yung ganyang klaseng negatibong enerhiya, yung pakikipagkumpetensya, at yung pinaka-disrespectful na pag-uugali, tingin ko wala naman. Okay? Maaaring yung energy mo lumilipat sa isang hindi gaano mapagkumpetensya. Hindi ko sinasabing wala kang insecurities, pero wala doon yung energy mo. Or ang kapaligiran mo mismo, yung mga tao sa paligid mo, unti-unti nagiging palakaibigan, nakaka-relax na sa'yo. Parang, siguro yung iba sa inyo, nasanay na kayo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang work nyo yan. Pero siguro eto na yung time na nakakapag-relax na kayo sa bawat isa, nakakapag-open na kayo ng mga parang private life, ano. So, malamang ganon, nag-share ka na. Kaya nakakita ko ang relaxation dito, parang may kape dito eh. Pakape-kape na lang kayo, pakain-kain, habang 15 minutes break time, kung anong gaan ba yan kaano. Pero hindi ko nakakita yung after work ng bonding. Siguro maliit na time lang, yung ganyan, konting lunch break, ganyan. Pero as much as possible, papakontiin lang yung communication, yung bonding time. So maganda yung ganyang klaseng enerhiya mo, ano. So, alamin naman natin yung sa pera mo. Ano ba ang meron ka sa pera mo? Ano ang parating sa money? Pero hindi lahat sa iyo, no, Cancer, tingin ko. Ano, para sa mga kasamahan mo kasi, no, sa trabaho mo, yung iba, sinasabi na, si Cancer, mukhang may pakinabang yan, or baka yung iba sa inyo, si Cancer, sanay sa ganitong trabaho, kaya, pag binigyan ka ng toka, parang may mga taong natutuwa sa iyo. Sorry, Cancer, may may pumasok na call, kaya mukhang naputol yung ating pagdadabing. So, dito meron tayong lovers, ano. So, nakikita ko sa loob ng opisina mo or sa work mo, malamang na, for example meron kang, bawat trainee ka pa lang, may nagtuturo sa'yo, may leader, or kung ano man, tingin ko merong taong nagkaka-crush sa'yo sa loob ng opisina mo, sa loob ng working place mo. Ano? Yan ang nakakita ko. Oh, siya na, Cancer, ha? Pagka may pumapasok na incoming call sa cellphone ko, napuputol eh. Sila ang pinaprioritize ni iPhone. Okay. Nag-ano kasi yung baraha. Inulit kong balasahin. Lumabas na. Angel number 35, first chakra. Ito lang sana, umano pa siya. Sige, isali. Isali daw siya. Dito muna siya. Okay? So, ito ang unang lumabas. Angel number 35, first chakra, Archangel Michael. Yung kanyang sandata ay nakababa. Tapos dito, roses. Actually, 515, appreciation. And then, angel number 3, lumabas na naman. O yan, nakatatlong 3 ka na, ha. Eto pa, 353. Okay. And then, blossoming abundance, 32, door to spirit, 353, 332. Indecision, angel number 8. Oh, ano ba yan? Puro 3. Puro 3. Ang dami mong 3. Teka lang, ang dami mong 3. Paano ko 'to yan? Okay. Man holding a heart, door to romance. Okay. So, dito, puro puso-puso. Then, kulay, red ang marami sa'yo dito sa baraha mong to, no? So, malamang dito, Cancer, masasabi ko, nakabase ang pera mo sa emosyon mo. Kapag mataas ang emosyon mo, malamang maglalabas ka talaga ng pera. Kaya, maaaring wala kang malay, pero masasabi ko, may masayang balita naman sa pananalapi mo this month. Pero, indecision, make a decision.
and then door to spirit, blossoming abundance. Kailangan mong ilabas yung pagiging creative mo. Okay? And then, pwede ka rin gumawa ng mga gimmick or mga sari-saring diskarte para magkaroon ka ng extra income. Yun nga lang, kailangan mo talagang ilabas yung pagiging malikhain mo para kumita ka ng pera, or kung hindi ka naman kikita ng pera, para hindi ka makapagpalabas ng pera mo, kailangan mong maging malikhain. Marami yan, Bawa, yung damit mo para hindi ka na bumili ng bago, magde-design ka ng sarili mo, mag-iisip ka ng passion, combination. So, sari-sari yan. Ikaw nang bahalang evaluate kung anong klaseng buhay ang meron ka, Pero ito nakakita ko. So, kung gagamitin mo yung pagiging creativity mo, hindi mo na kailangan gumastos ng pera. Okay? Hindi mo na kailangan maglabas ng pera. And Cancer, isa pa nakakita ko dito sa baraha mo, ang pagiging palakaibigan mo, maaring magkaroon din yan ng epekto sa iyong financial na sitwasyon. Kaya, maging matulungin ka sa friend mo, Kaya pala meron din ditong giving and receiving. Ganon din yan dito, blossoming abundance. So, sumuporta ka sa mga tao, sa mga kakilala mo. Kung talagang kailangan mo ang pera, tingin ko naman meron namang kamag-anak or pamilya mo na tutulong sa'yo. Parang hindi lahat sa inyo, pero this month, tingin ko merong ganong taong tutulong sa'yo. At kailangan mong panatilihin ang katatagan din ng pera mo. Kaya huwag kang gastador. Kasi kahit nagastador ka, kahit na may magpautang sa'yo, magpahiram sa'yo ng pera, kung labas ka naman ng labas, wala ring mangyayari. Kaya ang sinasabi ko, be creative. Hindi lahat pag meron ka nakita sa internet, sa online na, ay maganda to para sa kusina. Pwede ka naman gumawa ng DIY, di ba? Para mas makamura ka. So, yun ang sinasabi kong creative. Maging creative ka. Okay? At ang isa pa nakakita ko sa mga baraha mo, dahil ang ganda ng mga baraha mo dito at meron ka pa mga angel number master, number 11, 11, 22, 33, ang dami mong 3. Kaya, masasabi ko, iba't ibang mga pagbabago mararanasan mo this month. Maaaring hindi lahat sa inyo, Cancer, Una, masasabi ko, dagdag kita dahil meron kang blossoming abundance. And then, meron ditong nakalagay na door to spirit. Maaaring yung iba sa inyo, manalo kayo sa loto, pero hindi ko sinasabing jackpot ha. May tendency manalo kayo, pero hindi ko alam kung magkano papanalunan nyo dito. Ngayon, sinasabi sa'yo dito rin ng baraha na, kasi eto rin, meron tayong etong barahang yan. Sinasabi dito na makapag-ugnayan ka sa soulmate mo. Kung kilala mo yung soulmate mo, makapag-ugnayan ka. Kung sa tingin mo yung taong yung mga yan, nag-offer sa, itong mga karelasyon mo ba yan, or kaibigan mo, office mate, kung sa tingin mo na sila ang soulmate mo, then makapag-ugnayan ka. Okay? And then this month, bubuti rin ang iyong physical na condition dahil nga less na pag-aawayan, less conflict. So, malamang na less stress dahil nga balance, makikipagsalamuha ka, maglalagay ka ng boundaries sa mga tao. And then, nakikita ko rin na magiging maayos ang relasyon mo kung susuriin mo ang mga sari-saring anggulo ng buhay pag-ibig mo, ng relasyon mo. At tingin ko naman, unti-unti mong mahuhubog ang iyong mga pangarap dito. Okay? Pero, mahuhubog mo lang yun kung oobserbahan mo ang sarili mo. Kaya sabi ko kanina, self-reflection, di ba? Observation. Ang self-awareness mo ay very crucial this month. Puro puso sa'yo dito, puso. So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha, Cancer. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. Especially sa mga angel number. Dahil kapag ikaw ang Cancer, tinatahak mo ang mundo ng spirituality. Yes, oo, Cancer. Marami kang ma-research sa internet. Pero hindi lahat ng ang tawag dito, validation ng angel number nasa internet. Bakit?
dahil ikaw na ang kokonekta sa universe. So, meron kayong sariling validation yan. Meron kayong sariling meaning ng iyong gabay. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya may nagtatanong sa akin, paano nangyari yung angel number? Ganun ang meaning. Sa internet yun. Hindi mo dahil hindi naman lahat ng meaning naka sa internet, dahil sarili mong journey yan. Ngayon, pag ikaw yung isang psychic medium, may sarili ka ring validation dyan. Kaya, huwag mong lahat katulad ngayon, Cancer, after ng video ito, kung talagang ikaw ang Cancer, natatahakin mo ang mundo ng spirituality, then panoorin mo yan. Dahil malaki ang pagkakaiba talaga ng spiritual eye at ng third eye. Okay? At kung gusto mong malaman yan, basahin mo ang Biblia, dahil yan ang pinaka-roadmap, at mag-observe ka sa mga ginagawa ni Hesukristo. Okay? Jesus Christ muna, lalo na kung ikaw ay Pilipino na nanonood nito, Pilipino, Pilipina, majority kasi sa atin, tayo'y Pilipino. Tayo'y Kristiyano, tayo mga Pilipino, So, Kristiyano, ibig sabihin, Biblia tayo, di ba? Holy Bible. Hindi ka naman siguro, pero kung nag-aano ka rin sa Buddhism, Hinduism, dahil nga tinatahak mo ang mundo ng spirituality, makikita mo rin ang mga pattern ng mga ascended master. Kaya, yan ang advice ko sa'yo kung ikaw ang Cancer na tinatahak mo ang mundo ng spirituality. Kung hindi naman, just ignore ka na lang. Huwag mo nang pakinggan ang sinasabi ko. Okay? So, Cancer, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually eto sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa'yo? Ni Hesukristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa'yo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun Diba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo nandito At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila mga dark worker. Kaya tingnan mo ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yun lahat ng vision na nakakita nito kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron yung stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal,
And then, ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. 'Di ba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan, third eye lang ang meron sila. Ito lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa'yo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. 'Di ba? Bakit ka magiging bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment. Meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So kada may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan, na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yan 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Huwag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then, pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then, ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi, hindi naman porket perfecto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makikita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise. Syempre, pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, etong liwanag, etong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, saktan mo yung kapitbahay mo, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Jesucristo tayo naniniwala.
'di ba? Kaya nga Christ consciousness na andito, which is ang Christ naman meaning is anointed, 'di ba? Pag sinabing anointed, 'di ba? Anointed oil, 'di ba? Papahiran ka. Kaya dito pag na-reach mo 'yan parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-saring mararamdaman mo dito eh. Dahil 'yan ang Christ consciousness. 'Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, 'di ba? Okay? So, 'yan lang ang gusto kong mai-share sa inyo. At kayo nang bahalang mag-ano, ano, pwede naman kayo mag-research sa internet. Lalo na kung kayo ang mga ah, chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot. Kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging propesya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang magchismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Unang-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No. Hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama,
basahin mo ang Biblia, yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na lang na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. 'Di ba? Makukurta, kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance dahil wala kang kaalam-alam. Ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. 'Di ba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.